Sa panahon ngayon na napakamahal na ng bilihin ay talagang napakalaking bagay kapag may sarili kang tanim. Sabi ko nga sa kanila kahapon ay maaga silang pumunta dito para makabili nga sila ng binhi at makapagtanim na nga para naman sa bagong taon meron nga ulit tayong mga pananim. Bumili nga daw sila dito ng kamatis at ayun nga nilagyan na nga rin ni tatay ng papaya. Kasi mga mare nung nakaraan bago nga magbaha ay talagang napakaganda nga ng pananim nga natin na papaya. Ngayon naman nga wala tayong inaasahang pagbaha dahil nga tag-araw na nga rin mga mare. Rami-rami na nga rin ang nakuha nga nila, siguro mga nasa 100 mahigit na nga ito. Pero ayun nga, sa totoo lang medyo may pagkalit na nga yung pagtatanim nga natin. Pero okay lang naman nga yun mga mare kasi talaga nakakamura nga tayo kapag may mga pananim nga tayo. Dito nga napakarami pa nga nila mga maring mga bunga nga ng talong. Sabi nga nila napakaswerte nga daw natin kasi marami nga tayong mga tanim. Sa totoo lang siyang tunay naman nga mga mare, lalo na nga kapag mahilig ka sa gulay tapos wala kang tanim ay talagang mapapamahal ka nga sa bilihin. Tulad nga ng talong nga natin na to mga mare, tingnan nyo napakadami ngang bunga. Ito pa nga yung mga natira nung binaha. Kaya pala sila namites dyan ay nga ang uulamin nga nila kasi matagal-tagal na nga rin hindi sila nakakakain yan. Siguro kung bibili natin to sa palengke mga nasa 200 plus na nga ito kasi nung nakaraan bumili kung dalawang maliit ay 37 pesos agad. Sabi ko kailangan natin mas masipag nga magtanim nga ngayon. Lalo na nga sariling lupa naman nga natin yung tataniman nga natin mga mare. Hindi nga katulad ng dati talagang hindi nga natin pwedeng taniman ng taniman yun. Baka mapalayas tayo agad. Pero ngayon kahit nga anong tanim natin dyan ay mahalaga ay sa atin na. Habang abala nga sila dyan, abala rin naman nga kami dito ni Ran mga mare. Galing nga kami sa labasan kasi bumili nga kami ng isasawag ko nga sa sitaw. Matagal lang ang chinichika nga ni tatay na napakarami nga daw mga maring bunga ang sitaw. Kaya sabi ko ay ngayon magluluto nga kami. Pero eto muna nga kaganapan nga sa kabila, medyo magulo ano. Dalawang cellphone kasi ang ginagamit nga natin sa pagbablog. Kaya naman nga kahit papaano kapag busy nga dito ay meron nga rin vlog dito sa kabila. Kung nga kami magsimula, ayan nagsipaglinis muna nga kami ni Ran dito para maaliwalas nga rin mga mare ang pagtatrabaho at syempre pagluluto nga natin. Habang dito naman nga sa kabila natin, hindi pa nga rin tapos magprito mga mare. Bari alin, pinirito pala nila. Napakasarap ng isawsaw sa toyo na may kalamansi mga mare. O siya, tingnan nyo tamang-tama ngayon kanilang sawsawan. Ako naman nga, kukuha pa nga ako mga mare dito nga ng sito. Ayan, ganda-gandahan nga ang mare nyo dito. Tuwang-tuwa talaga ako sa mga tanim nga ni tatay. Napakahahaba. Ewan ko lang kung saan niya nga itong nakuwang binhi. May mga nagko-comment nga kung pwede nga daw sila makahingi. Bale, hiningi nga lang kasi natin itong binhi na to mga mare. Tuwang-tuwa naman nga kami. Napakahahaba pala nga ng ganitong binhi. Kaya ayan, sabi ko kay tatay magtabi nga siya ng pwedeng binhiin ulit. Abay, ilang pirasong puno lang to mga mare. Napakasarap mamitas kasi ang hahaba talaga. Chika ko nga sa inyo, napakamahal din daw ngayon ng sito. Kaya pala wala nagtitinda nga sa palengke dahil napakamahal. Pero sa atin, pinipitas nga lang natin yan dito sa ating bakuran. O diba, sulit na sulit talaga yung lupa nga natin dito. Masasabi kong gamit na gamit ang lupa natin, lalo na nga kapag ganitong panahon na hindi naman nga tag-ulan. Kumuha pa nga ako ng lagayan dyan mga mare, kaya lang hindi pala kasya kasi talagang mahaba nga siya. Kaya hinawakan ko na nga lang. At pati pala sa likod ng bahay natin ay meron nga rin mga mare, kaya ganito nga kadami yung nakuha nga natin. O diba? Pagkatapos naman nga nun, ayan, niyaya na nga ako ni Ran na magluto na nga rin kami kasi asikasuhin pa nga natin to. Bali, ang sahog pala nito ay baboy saka nga ng tokwa. Siguro kung titimbangin to mahigit 2 kilo to kasi mga mare medyo may kabigatan nga siya. At eto ang kabila, habang sila kakain na kami ay magluluto pa nga lang ni Ran. Sabi ko kasi wag na nga silang magluto doon naman sa kabilang bahay natin para ako na nga lang ang magluluto nga ng adobong sitaw. Napakasarap kasi talaga mga mare ng adobong sitaw, lalo na kung sariwang-sariwa ito. Kapag kasi sariwang-sariwa ay talagang manamis-namis nga yun mga mare at malutong. Dito talaga doble ingat ka nga talaga kasi mga mare meron nga mga alaga yan sa loob. Mama talaga napakadalang lang niyang kumain nga ng iba ang maghihimay. Pero dahil siguro anak niya at may tiwala naman siya sa akin kaya kumakain siya, siguro napipilitan lang. Pero siya, nagtulungan na nga rin kami dito ni Ran para matapos na nga rin mga mare. Pero pagkalahati hinayaan na nga lang din ako dahil mag-edit pa daw siya. Tapos ko naman nga mga maring himayan ayun, inilagay ko na nga rin dito sa lalagyanan. Ibababad ko muna nga ng kaunti para nga yung mga hindi lumabas lumabas. Nang isasaw ko pala dito mga mare, kalahating kilong baboy at syempre etong ang tokwa. Sira na nga rin ang nag-asikaso nun mga mare. Pagkatapos na naman nun ipiprituhin ko nga rin muna para mas masarap nga. Kaya ba mga mare, isa ang adobong sitaw sa paborito nyo? Pala ako dyan mga mare sa sandok dahil nga wala yung kahoy at plastic nga dyan kaya pinagtyagaan ko na nga lang din. Sakto naman nga habang nagluluto nga ako dito ang pagdating nga naman nga ng pouch nga natin. Kaya thank you Lord talaga dahil meron na nga tayong pouch. Tuwang-tuwa nga kami mga mare dyan kasi talaga namang tuwang-tuwa kami kapag nagbabalot nga kami at marami rin talagang naubusan. Yung iba'y kinukulit na nga kami kung kailan magkakastock nga mga
mga mare. Meron tayong sabon, wala lang talaga mga maring pouch. Kaya sa darating mga mare na bagong taon, kaya kailangan nyo itong masubukan para hindi kayo maubusan. O siya, kung ano-ano na naman nga chinichika ng mare nyo. Eto't pagkatapos kong lutuin yung panggisa ay pangsahog. Sinunod ko na nga rin itong mga maring sitaw at pagkatapos nga nun ay umuwi nga lang ako saglit. Pagkita ko, tingnan nyo naman nga yung magtita. Ay sus mga mare, nakapulot nga ng lipstick at eto nga ang itsura ng batang ito't nagagalit pa nga kapag binubura. Kung mga mare, kung maririnig nyo lang ang ingay niya ng mga oras na yan, nagagalit kapag nga sinasabihan nga namin. Tita na nga lang daw ng tita niya na ganyan. Tingnan nyo naman nga ang nangyari. Sabi nga kapag nananahimik ang bata ay sigurado may ginagawang milagro. At mas matakot nga dapat ang magulang kapag tahimik nga mga mare. O siya, pagkatapos kong umuwi, eto't kumain na nga rin kami ng mangga. Ito palang mangga na yan mga mare, sa Misty Gourmet ko nga yan binibili yung bagong kasi napakasarap talaga ng bagoong nga nila. Kaya buti na nga lang talaga may kaisa-isa nga ditong mangga mga mare. Kaya naman ayan, kinain nga naming dalawa. Kaya lang halos hindi maipinta nga mga mare yung mukha ko dahil nga napaka-asim. Hindi na nga rin ako makontento mga mare. Ayan, kumuha na nga rin ako at eto nga sinubuan ko na nga rin siran. Pero ayun, sobrang asim talaga. Napapalakpak na nga lang din ako sa asim pero ang sarap talaga ng bagoong kahit pang ulam to ay okay na okay. Pero wag ka mga mare, pagkarating nga nila ay kumain nga rin sila dito. Balik, sabi kasi namin umuwi na nga sila dahil may pouch na nga tayo mga mare at pagtulungan na nga rin namin basikasuhin. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na long late. Ang ating MC Bester Barley, mura na, masarap pa dahil may pineapple extract, hindi mapait at hindi lasang damo. Ang sweetener nito ay cocoa sugar kaya natural at friendly sa katawan. Ang barley natin ay gawa sa natural ingredients at gentle for daily use. Marami rin itong healthy support tulad ng pag-support sa natural defense ng katawan, tulong sa healthy digestion at pag-promote ng magandang metabolism. Kapag stress tayo, malaking tulong ang nutrients ng barley para mapanatili ang glow at freshness ng katawan. Ano ba, ano ang kagandahan sa MC Bester Barley natin? Maraming tayong pagpipili ang flavor. Meron tayong barley juice at sa mahilig nga sa mga dark choco at sa mga coffee lover ay meron nga rin tayong kape. Pero sa mga taong mahilig nga sa mga pure barley ay meron nga din tayo. O diba? Tanong, magkano nga ba ang ating barley? Ang ating dark choco ay 1,000 4 boxes na nga siya at 10 na ang laman. Ang coffee barley ay ganun nga din mga mare. Barley juice at pure barley naman 3 boxes nga rin siya sa halagang 1,000. Free shipping, cash on delivery na nga rin siya nationwide. Pero kapag 1 box naman nga mga mare ng kape ay 350. Ganun din ang dark choco. Pag barley juice naman ay 500 isang box, ganun din ang pure barley. Ilalagay ko na nga lang sa comment section kung saan kayo pwedeng bumili.